Magandang araw mga kababayan. Sinatake ng sobrang karma mga kababayan. Itong si Stila Kimbo, nakawatan noon, mas kawatan ngayon. Yung dating nakatricycle, abay nakaartista ban na ngayon at nakatanggap ng mali-malitang pera na sinasabing hindi totoo. Pero kita naman natin, no? Doon sa kanyang mga kagamitan. Kita naman natin sa kanyang luho, sa kanyang mga customized bags, sa magandang sasakyan, no? Sa kanyang bongacious na lifestyle. Kitang-kita natin lahat mga kababayan. Kaya hindi daw po nakakayanan nitong si Stella Kimbo yung pangbabas sa kanya. Mantakin mo mga kababayan, pati yung mga supporter niya ngayon ay galit na sa kanila. Dahil nga sinasabi na pumaldo sila at kasunod yan ng expose nitong mga Marines at ng mga security guard ni Saldico na sinasabing nag-deliver ng pera mismo sa bahay nitong si Stella Kimbo. At siyempre mga kababayan, may mga kumakalat na litrato na magpapatunay na talagang nag-deliver sila. So kita mo naman kasi yung mga brand niya, no? No need to mention, nakikita niyo po sa screen natin. Mabibili po ba yan ng ordinaryong tao lang? Mabibili po ba yan ng kumikita ng normal na congressman? Malamang hindi po mga kababayan natin. Kaya sa sobrang pangbabas umano dito kay Kimbo, pati yung kanyang mga anak ay nakatanggap ng mga matitinding pangbabas at kailangan na daw po nila ng tulong mula sa profesional. So psychologist, ano ba? Dermatologist. Kaya pansamantala na ikinulos muna nito si Stella Kimbo yung kanyang social media account. Alam niyo mga kababayan, yung sabi niya, kasinungalingan at walang katotohanan yung mga pinalabas ng mga security guard, yung mga bagman nitong si Saldico na nagsasabing nagdi-deliver sila ng pera sa iba't ibang mga congressman. Siyempre, ang topic natin ngayon is si Stella Kimbo. Sige, kay Stella Kimbo muna tayo. Sa bahay ni Stella Kimbo, nakita pa nga po yung sinasabing ito daw, yung nakasabit na ito, no, dito sa litrato, ayan, ay yan ang ginagamit niyang bike, madalas, nitong si Stella Kimbo. At alam niyo mga kababayan, ang sinasabi nagsisinungaling itong mga Marines, napakahirap magsinungaling sa isang grupo. Kung isa ka lang, kaya mo, di ba? Kasi kahit magbalik-baliktad ka ng kwento mo, okay lang, kasi mag-isa ka lang eh. Pero alam mong magko-collaborate yung lahat na kanilang sinasabi. From Saldico, kay Gutisa, kasama yung mga litrato, siyempre kasama yung mga, kahit yung mga aeroplano na sinakyan, yung hilipad na sinasakyan, nagko-collaborate. So, masasabi mo ba ito ay isang kasinungalingan? Again, hindi kayang magsinungaling ng isang grupo sa ganitong klaseng kabigat na aligasyon. And kasama pa nga yung ICC dyan. Kasama pa si Bongbong Marcos, kasama si Martin Romualdez sa mga dinideliveran po nila ng mali-malitang pera. At ito nga yung mga nawawala sa mga flood control project natin. Sa mga substandard, ghost project. And tandaan natin, ang sinasabi ni Atty. Baligod, hindi lang naman DPWH ang puno ng korupsyon. Itong flood control. Kundi halos lahat na ahensya ng gobyerno. Mga kababayan. So anong masasabi nyo dito sa pag-close ng account pansamantala nitong si Stella Kimbo? Sobrang desperado na nga po itong mga pinklawan-dilawan at ang mga tangalista sa pag-anunsyo po ni Vice President Sara na siya po ay tatakbong presidente sa 2020 at hanggang ngayon ay hindi pa rin sila makamove on mga kababayan po natin. Mantakin mo, ang sabi ng mga makaliwang grupo, hindi sila titigil hanggat hindi na-impeach itong si Vice President Sara. At kung hindi man ma-impeach, ay hindi daw po sila papayag na makaupo po si Vice President Sara. Ang sabi naman ng isang baklitang ito, sabi niya, kailangan daw ipa-impeach ni BBM itong si Vice President Sara dahil tapos na daw po yung karir nito pagdating ng 2028. At sinasabi na ito daw po ay magkaroon ng banta sa pamilya ni Bongbong Marcos. Ito ang sabi ng isang baklitang pinklawan. Ganyan po sila kadesperado na ngayon, pati ito si Bongbong Marcos ay kailangan nila lasunin yung kaisipan para matakot at ituloy ang impeachment against kay Vice President Sara. Ngunit sa kabila naman mga kababayan po natin, marami na yung nag-anunsyo na sila po ay suportado nila yung pagtakbo ni Vice President Sara
Siyempre, kasama dyan, mga kababayan po natin, ay itong si Manong Chavit Singson. Ngayon, nangako na nasusuportahan niya itong si Vice President Sara. Noon pa man sinasabi niya na siya ay suportado niya si BP Sara. Ngunit hindi pa naman nadeklara si BP Sara. So ngayon nagdeklara si BP Sara, abay sobrang tuwa po nitong si Manong Chavit Singson at nangakong siya mismo ay personal na magsusuporta mga ngampanya para po kay Vice President Sara. Bakit ngayon bumaliktad po ang Inyope? Naalala nyo nakaraan mga kababayan po natin na isa po sa kinasuhan ng Inyope ay si Congressman Kiko Varsaga. Dahil sinasabi ni Congressman Kiko Varsaga na ang isang oligarko ang nagpipinance nga po dito sa political party na ito at sila din ang gumagawa ng paraan para ma-impeach itong si Vice President Sara. Pero bakit biglang nagkaroon po sila, itong political party, ng special announcement na sila daw po ay hindi susuporta sa impeachment against kay Vice President Sara. So, nakakapagtaka lang mga kababayan po natin. At galing mismo dito kay Representative Puno na noon ay gigil na mapa-impeach itong si Vice President Sara. At ang pagkakalam ko kasama sa National Unity Party, si Boying Remulla, itong si Ping Lacson konektado, hindi siya member pero konektado siya dahil kay Rason, and then si Puno, si Abante, ito mga konektado po ito sila sa National Unity Party. Ngunit ang kanilang partido ay nagpahayag na hindi susuportahan ang impeachment against kay Vice President Sara, lalong-lalo na kung walang bagong ebidensya. Alam naman natin mga kababayan na hindi na nga pwedeng mag-file dahil na isubmit na po sa Office of the Speaker itong impeachment against kay Vice President Sara. So wala na. So yun pa rin yung mga akusasyon. Paulit-ulit na i-file ng grupo ni Laila de Lima, grupo ni Abante, grupo ng Pinklawan, and grupo ng mga komunista. So, pareho lang yung kanilang mga allegation against kay Vice President Sara. I think dinagdag lang po nila si Madriaga. Pero kay Madriaga, sunog naman sila doon. Dahil obvious naman na hindi talaga miyembro ng PSG itong si Madriaga. Hindi po ito naging close in security ni Vice President Sara. Anyway, hindi pa rin tayo makasigurado kasi ito, politiko ito Anytime na may matanggap to ng mga mali-malita, baka biglang magbago po ang kanilang isip at magulat tayo, impeach na naman itong si Vice President Sara. Pero siguro, pakinggan natin ang sasabihin dito ni Puno, mga kababayan. Alam na ng lahat na tatakbo siya. No? So, kung kailan niya aanunsyohin, yun na lang ang naiwan at pinili niya yung panahon na yan. Sa tingin ko, hindi naman masyadong maaga yan. Tama lang naman yan. At total sa lahat ng mga survey, mukhang namumuna naman siya. So from a tactical or strategic standpoint, siguro tama lang yung pag-announce niya. Hindi naman maaga masyado. Opo, pero sa gitna ng paanunsyo po, kaliwat kanan din po ang nag-file ng impeachment complaint na dadaan po dyan sa inyo sa Kamara. Ano po? As a matter of fact, nandiyan na po sa inyo. Anong basa nyo, Kong? Kasi sabi naman hindi na kayang makakuha ng ng 1/3 yan. Sabi naman na iba, hindi, mukhang kakayanin pa rin. Pero dadaan sa House Committee on Justice. Anong basa nyo, Kong Ronnie? Well, siguradong tatalakay na mabuti yan sa Committee on Justice, no? Ito pananaw namin, ano? Tinignan namin yung mga complaints na pinasok. Halos pareho sa mga pinag-usapan dati sa Quadcom, ano? At saka yung iba pang mga pangungusap doon sa Kamara. Parang wala kaming nakikitang bago Ito yung parehong mga paratang na lumabas noon. At napag-usapan na ng mabuti ito noon. I mean, matagal di ba? Yung mga hearing natin sa Quadcom. Mukhang nadiin na natin itong mga issue na to. So, parang kumbaga, wala akong nakikita na hindi ibinabalik lamang, parang nare-recycle, ano? So, sa amin, sa NUP, naghahanap kami ng matibay na ebidensya So kung naghanap sila ng matibay na ebidensya, alam naman natin na wala naman talagang matibay na ebidensya at lahat yon ay chismis lang. 'Di ba? Para makakuha pa nga sila ng impeachment complaint against kay Vice President Sara.
nagpaimbestiga po sila at pinagbabasihan po nila yung pagtanggi ni Vice President Sara na sumagot. Dahil alam naman po ni Vice President Sara bilang abogado na kung magkakamali po siya o konting pagkakamali niya lang sa kanyang magiging sagot, posibleng gagamitin nila as evidence. So talagang iwas si VP Sara. Kaya nahihirapan po sila. Kaya kanilang palusot ngayon, so kailangan daw po talagang magkaroon ng impeachment against kay Vice President Sara dahil tumanggi siyang sumagot. So kailangan niya daw pong magpaliwanag. Talagang maliwanag na dahilan kung bakit namin iakyat ito sa Senate para sa impeachment trial. Mm. Wala, sana makakita kami ng kumbaga smoking gun, ano? Isang tao na nagsasabi kinuha ni Vice President Duterte itong pera, linagay sa handbag niya at bumili ng kung ano-ano sa mall. Or sana lumabas yung report ng AMLA na nagsasabi na may bilyon na nasa accounts nila. Katulad ng sabi nila na meron daw ng ibang mga nag-file ng mga kaso. Kasi kung hindi naman namin makita yun, parang wala na kaming nakikitang dahilan kung bakit pag-usapan pa ito eh. Ang dami nating problema, alam niyo yung ekonomiya natin bumababa, hindi pa rin nasusolusyonan lahat ng mga public works na issues, hindi pa napapalabas yung report ni Senator Panfilo Lacson sa Blue Ribbon na mukhang hinaharang ng ibang tao. So para sa amin, alam mo, kung wala naman talagang matinding ebidensya dito, tutukan na lang natin yung mga malalaking problema nga dyan pa sa atin. Ibig niyo sabihin, pwedeng i-let go na natin ito, focus tayo sa mas importanteng problema. Sa tingin namin, gano'n, no? Nako. Ilan ba ang miyembro niyo sa NUP, Congressman? Nako po itong midstream media. Itong midstream media na ito, ABS-CBN, no? Ito pa naman is gigil na gigil at gustong mapa-impeach itong si Vice President Sara. Kaya napanako. Ito yung nakaraan din yung nagbalita na unverified na sinasabi niya na pinagbabawalan daw po sila ng Office of the Vice President na mag-cover. Iyon pala ay wala namang katotohanan pero binanatan niya na yung opisina ni Vice President Sara. Ito yon, nako, sabi ni Alvin Chico. Mga mahigit 40. Marami-rami rin. Ano po? Konti lang naman kami, pero ang sa tingin ko, pagka hindi kami nakakita ng matinding dahilan kung bakit dapat ituloy ito, unang-una, hindi kami magtatayo ng party stand dito, no? So malamang papabayaan namin yung mga miyembro namin magdesisyon ng sarili nila. Kasi sa totoo lang, ngayon, mga sa usap-usapan namin, marami talaga ang nag-iisip na hindi na dapat itulak ito eh. Pero, Nako, mga kababayan natin. Pero okay rin yan kasi ang individual ay pwede namang magdesisyon. Pero yung kanilang political party ay hindi susuporta. Paano yan? No? Sasabog na naman sa galit niyan si Claire Castro. Paano yan? Hindi kayo papaldo niyan. Kung talagang hindi kayo piperma dyan, hindi kayo mag-i-impeach, baka hindi kayo makakatanggap ng ayuda. No? Baka hindi kayo makakatanggap ng AX, AKAP, TUPAD, MAEX. No? Walang ganyan. Alam naman natin na ginawa nila yan nung nakaraang impeachment against kay Vice President Sara. tignan natin, depende rin sa ebidensya. Kung may mailabas sila sa committee hearings na talaga makukumbinsi yung tao, at saka tayo, na talagang may madiin na rason kung bakit dapat iakyat ito sa Senado, tsaka na lang natin gagawin yun. At isa pa, pagdating sa Senado yan, parang, alam mo, parang wala naman na boto doon So alam niyo po mga kababayan po natin na kahit yung mga nasa majority hindi naman talaga boboto sa impeachment against kay Vice President Sara. So yung sureball dyan, itong si Lacson, Tuta Soto, Risa Hontiveros, siguro yung Tolpo mag-aalangan yan. Bam Aquino, sigurado ito. Pero itong Cayetano, si Pia Cayetano nakasama sa majority. Si JB Ercito, malamang negative yan, no? Si Gatchalian, ay medyo boboto yan, pero depende, magtitingin pa rin yan. Siyempre si Villar, dalawang Villar, nasa majority na rin ngayon. So malamang hindi pa rin yan boboto sa impeachment against kay Vice President Sara. Kaya tama yung pagtansya nitong si Puno na kahit ma-impeach sila si Vice President Sara sa House of Representatives, ay hindi ito magtutuloy
at mababasura lang sa Senado. Ngayon pa lang, hindi pa nag-uumpisa. Ang naririnig na namin is talagang walang pupuntahan yan sa Senado kung mag-impeachment trial. So Opo. parang kumbaga, bakit pa natin ginagawa lahat ito, no? So, parang as we Oo, speak, yan. yeah. Baka siguro tignan natin yung mga unang hearing kung Yeah. anong mga lalabas dyan. So, as we At speak, doon tayo kung magdesisyon ng Pinan. parang hindi tayo sigurado if yung mga nagpo-push nito ay makakakuha ng bilang. I think the magic number, kung umabot man sa plenaryo yan, is a little over 100. Parang 105 ba? 106? So, hindi... Kailangan 130 eh. 100 ano? 30. 130. 130 ang Ganun. kinasa natin. Mga Oo. ganun, no? So, hindi kayo kampante na makukuha yung 130 at this point. Well, depende sa ibang partido, no? Sila siguro kung talagang buo loob nila na ituloy ito, baka makuha nila siguro. Pero kami, ang partido namin talaga, pinag-iisipan Ayan. namin na mabuti ito dahil alam mo, marami rin kami tinitignan na ibang mga problema na dapat tutukan pa eh. Na-realize nila ngayon mga kababayan po natin, na napakaraming problema ng ating bansa. So ngayon lang nila na-realize na itigil na yung pamumulitika at unahin na yung problema ng ating bansa. So, paglilinis na, pagpapasikat na. So, tigil mo natin yung pamumulitika, focus mo na tayo sa trabaho. Kasi baka lahat tayo madadali at baka mabago yung komposisyon ng Kongreso kung hindi tayo magtatrabaho at puro Duterte na lang ang ating atakin, baka wala tayong mapupuntahan. Kung ito lang, magsasayang tayo ng maraming oras dito, mga hearing, tapos aakyat sa Senado. Pag umakyat sa Senado to, walang gagawin iba yung Senado, kundi ito sa maraming panahon. So parang, alam mo, kung hindi naman tayo nakasiguro na mayroon talagang dahilan at ang ebidensya hindi naman masyadong madiin, baka wag na lang muna natin tutungan ng pansin ito. Opo, pero hindi naman po kayo kinausap ng kampo ng Vice President kasi sabi ng iba, meron nang gumagapang sa kampo ng Vice President at nakita nyo, nag-file na siya. Ibig sabihin siya pwedeng maging president sa 2028 para tila bagang babala ito na umayos kayo. Pag ako naging presidente, lagot kayo. Wala. Walang kumakausap sa amin. Ito sa amin lang ito, sa mga decision lang namin ito. Tsaka hindi pa namin iniisip yung 2028, matagal pa yun. 2 years pa yun eh. Pero alam mo, kung may gusto magkandidato, wala namang problema kung magsalita sila katulad ng Vice President. Pero sa totoo lang, from political terms, matagal pa to. Marami pang mangyayari. Tama yan, matagal pa yan, marami pang mangyayari. Pero alam nyo lahat na panalo na si Vice President Sara. Na kahit anong gagawin nyo, kahit magtumbling pa kayo, kahit pa pumili pa kayo ng ibang makakaharap niya, alam nyo walang panalo. At talagang Duterte na naman yung uupo niyan. Dahil nakita nyo naman kung gaano kamahal ng taong bayan ng mga Duterte at kung paano na dismaya ang taong bayan sa pamumuno ni Bongbong Marcos. At may galit pa, hindi lang dismaya with galit. Dahil pinakulong niya si President Duterte sa dahig. Okay? So, sa mga nakarating dito sa ating video, huwag kalimutan mag-like and share at magpapatuloy po tayo sa ibang topic pa na ating pag-uusapan. Sa ating pagpapatuloy, mga kababayan, ito puntahan naman po natin na itong ICC o itong mga prosecutors, sa sobrang gigil po nila, itong kampo po ng kakampi ng mga adik at mga kriminal, sa sobrang gigil po nila na mapakulong si Tatay Digong at matuloy po yung charge, no? Kay Tatay Digong. Ngayon gumamit pa sila ng fake na video. So talagang ginawa nila misinterpreted na video. Iba yung konteksto doon sa ginagawa ni Tatay Digong. Ang akala kasi nila matuwa yung tao at hahayaan na lang na gumawa po sila ng kasinungalingan. O ngayon, yung may-ari mismo ng video nagreklamo. At sinasabi niya na mali po yung kanilang pag-i-interpret. Mali po yung ginagawa nila. May binawasan pa yung video para lumabas na isang masama. Ngayon, sinasabi niya na kailangang humingi ng kapatawaran yung ICC. At dahil ito ay isang napakalaking kasinungalingan. Siyempre mismo mga kababayan, yung mga taga Davao ay hindi papayag dyan. Lalong-lalo na, no? Yung pinakamabait, pinakamagaling na presidente pa
na ilang dekada na naging mayor ng Davao ang kanilang sisiraan. Siyempre, kung ikaw, taga Davao ka naman, nakita mo yung nangyaring yan, bakit ka papayag na sisiraan nila? Bakit ka papayag na magpapakalat po sila ng kasinungalingan? O pakinggan natin ang balitang ito, mga kabayan. Presidente ng Davao City ang pag-uunay ng ICC prosecution kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Agdao Market shooting noong 2013. Si MJ Mondihar sa report live mula sa Davao City. MJ, magandang gabi. Almar, mayong gabi, gikan diri sa Davao City Hall, magkahalong nga ang nararamdaman ng mga residente ng Davao City, magkahalong galit, pagkadismaya at awa ang kanilang nararamdaman ngayon sa sinasapit ni former President Rodrigo Duterte sa kamay ng mga banyaga sa ICC. Yet, Mr. Duterte, the former prosecutor, Mr. Tough on Crime, could not get this triple murder committed in a market in broad daylight with multiple eyewitnesses solved? Of course not. Because it was his murder. Yan ang akusasyon ng ICC. Gago, no? Gumawa ng kanyang sariling akusasyon. No? Fake news pala. Mantakin yung mga kababayan po natin, no? Pati yung taga-ICC, itong mga prosecutor, ICC prosecutor pa. Sinungaling? Hindi man lang nila in-examine yung video na yan. Mga bobo rin pala itong mga taga-ICC, no? Prosecutor laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siya raw ang nagpapatay sa 3 lalaki sa Agdao Public Market noong 2013. Grabe ang layo, no? Samantala, nire-review lang ni Tatay Digong ang resulta ng CCTV. Dahil dito, binalikan ng SMNA News ang nasabing palengke dito sa Davao City. Ayon sa mga tindero roon, kilalang mga magnanakaw ang mga napatay at hindi inosente. So, yung tatlo ma'am na naging subject nung insidente na yon, noon po yun na magnanakaw. Hindi po yun mga inosente. Talagang kilala yun dito sa Old Agdao Public Market na notorious na mga magnanakaw. Alam po, marami na po silang record sa Santa Ana. Hindi lang po mga tindahan, pati mga bahay inaakyat nila eh. O, hindi lang mga tindahan ang nagreklamo noon sa Nakawan, pati mga bahay-bahay din. 2013 December ba? Para kay Zaldi na isa sa mga saksi sa pamamaril, totoong may masamang record ng mga napaslang. Meron ito, mga kawatan ito. May mga record talaga. Meron. Nakausap naman ni Aling Gina ang isa sa mga napatay. Saad niya, matagal na nila ito noong pinagsabihan na tumigil na sa pagnanakaw. Naniniwala naman ang mga tagapalengke na binalikan lamang ang mga ito ng mga taong ninakawan nila noon. Pero katong ang siya kay salbahis na siya. Grabe na siya. Lagi siya record ma'am. Una na siya record. Kasi mga kawaton ma'am, Mga dili, kanang mga pareha compressor tayo lang gikawat diha. Oo. mga bugat na na. O mga compressor, mga laptop, mga kuan. O akyat bahay dito. Para sa mga Dabawenyo, paninira lamang ito ng mga banyaga sa kanilang dating mayor. Aminado naman ang mga residente na masama ang loob nila sa ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. sa dating presidente. Mensahe nila para kay FPRD. Atay, kanang amping o kanang laban tayo tay. Namimiss ka na namin dito sa Davao City po. Almar, hindi lang yan, no? Yung nakuha nating feedback mula sa ating mga kababayan dito sa Davao City dahil karamihan sa ating mga nakausap kanina ay galit na galit, no, sa sinasapit ng dating Pangulo sa International Criminal Court. Second day ngayon ng confirmation of charges hearing ng ICC at ngayong araw ay nagsumite naman ng panibagong request ang legal team ni former President Duterte na hindi siya dumalo o hindi siya dadalo ang kanyang request sa kanyang detention review hearing na nakatakda ngayong Biyernes, February 27. Sa hakbang na ito ng kampo ay kanilang pinananatili ang pagkwestiyon sa jurisdiction ng ICC sa paglilitis sa isang Pilipino na galing sa isang bansa na may functional na justice system. February 23 to 27, ang confirmation of charges hearing ng dating Sa Makati ganito din. At most warning sa gagawin. Process later.
So, yan po ha, nire-review po ni President Duterte yung Kuwases TV. Ayan. Yan ang sinasabi nilang siya daw yung nag-utos. Nire-review niya lang, mga kababayan po natin. Pero yung interpretation ng ICC, ay ito po ay utos ng ating dating presidente. Di ba? Bobo, no? Hindi marunong mag-imbestiga, hindi marunong magtanong-tanong. Siguro, ito ay ibinigay nitong mga grupong gustong magpakulong kay President Duterte, itong mga grupong komunista siguro, binigay ito siguro kay PRRD. Binigay siguro itong video na nandyan si PRRD sa ICC prosecutor para gamiting ebidensya. Nanonood yung taong bayan, alam lahat ng mga Pilipino ang katotohanan, lalong-lalo na po yung taga Davao. So yung kanilang pag-imbento ng kwento, di nasira sila ngayon. Nagkaroon ngayon ng bad image itong mga prosecutor. At mayroon talagang patunay na hindi nila alam kung ano yung mga nangyayari sa ating bansa. In short, sila po ay nagagamit ng mga political propagandista. Nagpapagamit sila at nagpapagamit din sila sa gobyerno ni Marcos Sr. So, posibleng masisira sila dito sa ginawa nila kay President Duterte. Kaya palagay ko ha, mga kababayan, talagang papauwiin nila ito si Tatay Digong. Walang magawa itong si Bongbong Marcos dahil baka bukas o ngayong araw magising itong taga-ICC at ma-realize nila na ginagago lang sila ng gobyerno at pareho po silang naggagamitan. Ngayon mga kababayan, puntahan naman natin kung paano po ipinaliwanag ni Attorney Kaufman itong Uplan Tukhang. Kasi alam nyo, parang nagkalat ng kabubuhan po itong mga taga-ICC na tila bang nangyayari sa ating bansa na manipulated at planado po yung nangyayaring pagdinig. Dahil kahit mga ebidensya na pinapakalat po nila, ay mga fake news pa. Kagaya nung video na ipinipresent nila kanina, yung pinakita natin, na inakusahan nila na utos daw ni President Duterte. Pero sabi nga po ng mga testigo, wala namang kinalaman si Tatay Digong doon. At sabi ng reporter, hindi naman siya nanonood habang ginagawa ang krimen, kundi ni-review niya lang kung ano yung resulta ng kanilang CCTV, ano yung kuha. Diba? So, pinakalat nila na yun daw po ay utos ni President Duterte. So, dito naman sa Tukhang, mga kababayan natin, alam nyo, napakatalino po talaga nitong si Attorney Kaufman. Kaya tamang sabi niya na wala namang sapat na basihan para makulong si President Duterte. Kaya dapat pauwi na ito sa Pilipinas. Ito nga Uplan Tukhang na pinamunuan ni Senator Bato de la Rosa. Ito pakinggan natin kasi ito yung tinuturo nila na talagang programa ni President Duterte na talagang nagamit daw po para maraming mamatay dito po sa war on drugs ni President Duterte. Alam mo, napakagaling paliwanag ni Atty. Kaufman. A pre-drafted command circular number 16 of 2016 on 1st of July of that year, formally launching the anti-illegal drugs campaign nationwide in express pursuance of Duterte's campaign promises. There is no dispute that CMC number 16 of 2016 mentions Project Double Barrel, which was indeed modelled after Davao City's policing strategy and was directed at the neutralisation of illegal drug personalities nationwide. But here we come to the crux of the prosecution case. The manifestation of the criminal plan in writing. Neutralisation as a euphemism for murder. Ms. Robin Croft certainly thought so when making her submission on behalf of the prosecution, highlighting the word in bright red and presenting us with a slide where the word neutralisation forms an integral element of the common plan. To import an element of criminality into what would otherwise be a perfectly anodyne legal document, the prosecution resorts to relying on speeches and interviews given by Ronald de la Rosa, Bato, within a day or two of him being appointed
the chief of Philippine National Police. For example, in an interview relied on by the prosecution at footnote 136 of the pre-confirmation brief, De La Rosa explains how Tok Hang means knock and plead, and that it is a totally legitimate police strategy. However, the citations relied on by the prosecution to infer that Tok Hang was a criminal modus operandi are completely taken out of context. Tingnan niyo po mga kababayan po natin na habang nagpapaliwanag po itong si Attorney Kaufman, halos hindi madrawing yung mga pagmumuka ng mga taga-ICC. Dahil nagulat po sila, no? Napakaganda po yung pag-present nitong si Attorney Kaufman. In totoo naman, kahit itong mga nag-aakusa kay President Duterte dito sa ICC, itong mga komunista, itong mga kaliwa, itong kalyado ni Bongbong Marcos, yun ang pag-intindi nila sa Oplan Tukhang. Yung ginagamit ang modus operandi nito para itumba yung mga durugista. Hindi naman ganun. Kinakatok nga eh. Di ba? Yung mga nasa listahan, kinakausap. Napakaganda po yung approach ng Oplan Tukhang. Kasi lahat ng mga nasa listahan ng mga adik at mga durugista ay pinapakiusapan at in-encourage po sila na sumuko at magparehab na, magbagong buhay na. So hindi talaga ito isang operation, alam niya ng lahat ng mga Pilipino, para gurgurin itong mga durugista. Isa diyang ang mga anti-Duterte ay gumagawa po sila ng paraan para lang madiin itong si President Duterte. Yung nangyayari ngayon mga kababayan po natin, ikahihiyan po yung nangyayari sa ICC. Lalo na ngayon, no? Mayroon po silang involvement sa sinasabing mali-malitang pera. Na sinasabi na ang ginamit sa pagpundo sa ICC sa ginagawang investigation dito sa Pilipinas ay pera ng taong bayan at galing po sa nakaw. Again, yung sinasabi nila na independent daw itong ICC, no? Sinasabi ng isang attorney, Helbert Andres. Sabi niya, the ICC is an independent international tribunal. The Office of the Prosecutors is an independent organ, so it will never receive funds from any state government. So, sinupalpal din po siya dyan ni Attorney Balikod. Dahil ayon kay Attorney Balikod, itong International Criminal Court or ICC is primarily funded by mandatory contribution from its 125 states, parties, or member countries that have ratified the Rome Statute with assessment based on the United Nations scale of member payments. It also received voluntarily contribution from governments, international organizations, individuals, and corporation. So, paano ni Bongbong Marcos pinakulong si President Duterte? Paano sila nag-imbestiga sa Pilipinas? So, kung hindi man miyembro yung Pilipinas, so, voluntary contribution ang ginawa ng gobyerno ng Pilipinas. Kaya itong mga taga-ICC, no, itong si Trillanes, booking na po, mga babayan po natin. Dito po sa kanilang ginawang kasinungalingan. So, hamon ngayon kay Trillanes, total, sinasabi niya sinungaling, itong mga Marines, dito po sa mga nag-allegation sa kanya, sa kanyang involvement dito sa pagpupunto sa ICC, pera ng taong bayan ang ginamit sa pag-iimbestiga ng ICC, yung hamon dito kay Trillanes, maganda talaga mga kabayan po natin, kasuhan niya, no, itong mga Marines. At syempre, magkakalaman yan. Kasi paulit-ulit kong sinasabi na itong mga Marines, hindi to basta-basta magsisinungaling. Dahil ang nakataya sa kanilang paglantad ay ang buhay nila at ang buhay ng kanilang pamilya, mahal sa buhay. So maninindigan ito. At mas kapanipaniwala naman ng mga Marines kaysa dito sa mga miyembro ng ICC, itong mga komunista, itong kila Trillanes, kapanipaniwala naman po yung mga Marines. At may lalabas pa na ibang Marines. So yan po yung magandang abangan po natin, itong lalabas pa. Kasi yung lalabas na Marines na ito, sigurado po na lalo silang kakabahan at siguradong lalong magpapanik. Actually, kahit yung gobyerno natin
si Claire Castro po nagkabulol-bulol na po sa isang media interview sa usapin ng Marinsa. Ito, panoorin nyo to. Person who's taking this seriously is Senator Amy Marcos, and it even wants it investigated. Did he ever read? Did he ever read the Tinan mo, si Claire Castro mukhang galit na galit, the complaint or rather the statement? I don't think so. Otherwise, he would also have the same impression on the said statements of these 18 ex-Marines. If you can see, there are so many pictures being shown by Attorney Levy Baligot. But have you seen to who to whose person these suitcases of alleged containing millions or billions of pesos to whom they were delivered? Person who's di ba? So, may mga pangalan doon di ba? Bakit niya tinatanong kung kanino to dinideliver? Di ba? Yung mga pangalan na nilabas. Andun nga yung pangalan ng iba't ibang mga kilalang miyembro ng Quadcom. So, bakit to pa kailangan tanungin kung kanino po ito dinideliver? Dahil nilabas na po nila kung kanino nila dinideliver itong mga pera na kitang-kita naman kung sino po sa mga miyembro ng mga kalyado ni Bongbong Marcos ang talagang gigil na gigil, parang kagaya mo, dito po kay Vice President Sara, kay Tatay Digong, yung mga nag-iimbestiga po sa Quadcom, ito, ayan, ito pa kailangan tanungin kung kanino po binibigay yung mga mali-malitang pera ito. Nanguna dyan, itong si Martin Romualdez, si Puset Castro, si Barvers, si Abante. Si Barvers nag-deny. Nakakasuhan niya daw po yung mga retiradong sundalo. Sige, kasuhan mo. Si Paduano hindi pa nagsalita. Si De Lima, kinalaro na si De Lima ay nakatanggap ng pera dahil sa kanyang pag-aasikaso sa mga miyembro ng ICC. Sandro Marcos, of course, pati si Erwin Tulfo, nakatanggap pa pala. Fernandez, Luestro, Adjong, Ortiga, Garen, si Kimbo. Speaking of Kimbo, mga kababayan, si Kimbo po ay tuluyan na pong nawala sa social media at dine-activate niya na po ang kanyang social media. Ulitin natin sa mga nanonood ng video, ang sinabi ni Stella Kimbo, dahil daw po apektado na ang kanyang pamilya sa pangbabash ng kanyang mga nasasakupan. Alam mo, itong nakakahiya, yung dating sumusuporta sa inyo dahil nakikita nila na magandang yung advokasya, nagulat sila, napakitang tao lang pala yun. At mas matimbang yung pagiging magnanakaw niya. Kaya ngayon yung kanyang mga taga-suporta ay galit na rin at binabas po sila. Mga kababayan, huwag kalimutan i-like, i-share ang video natin. So hanggang dito na lang muna. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo. Maraming salamat.